ihanda po natin ang ating mga tenga, puso sa pagtanggap ng salita ng Diyos. At ang maghahatid po nito ay ang nabuhusan nating Kuya, Brother Violet. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Muli po ako ay bumabati ng isang pinagpalang gabi sa ating lahat. So, baka sabihin niyo sa akin, bakit pinagpala? Nandiyan na si Inay, nakahimlay. Bakit masasabi niyo pinagpala? Sabi niyo mga kapatid, hayaan niyo na tawagin ko kayong mga kapatid dahil sa langit, ang relasyon natin doon ay mga magkakapatid na. Wala nang mag-asawa, wala nang magduduwa dahil lahat tayo doon ay magkakapatid na. At kung bakit sinabi ko pinagpalang gabi, dahil pinagpala ang gabi ito sapagkat hinayaan ng Diyos na makapakinig tayo ng salita ng ating Panginoon. Amen? At salamat sa Diyos dahil nga ito ang tamang oras, tamang dako, tamang lugar na kung saan tayo ay makikinig ng salita ng Diyos. Pinagpala dahil ang buhay ni Inay ay magbubunga ng mga kaluluwa. Amen? So, sabi nga sa Pilipos, ang buhay para kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. So, ngayong gabi, ang pagkamatay ni Inay ay isang pakinabang. Ngayon naman, tayo mga nabubuhay ay nararapat lang din naman na pakinggan at tanggapin ang salita ng ating Panginoon. Napakainam na tayo ay nagsasama-sama sa ganitong gawain dahil ang salita ng Diyos ay patuloy na magbibigay sa atin ng pagpapalaya sa ating mga puso, sa ating isipan, sa ating damdamin. At kaya naman sa gabi ito, purihin ang Diyos sapagkat hinayaan nga niya na mangyari ang bagay nito. Bago mamatay si Inay, ay ipinakita na sa akin ng Panginoon na mangyayari ang ganitong bagay. Sabi ko, Lord, parang hindi ko yata kaya kasi ilan lang kami doon. So, si Richard at si Dylan, ang mga kapatid. So sabi ko, Panginoon, parang hindi ko yata kaya. So sabi ng Lord, kaya mo yan, kaya isasamahan kita. Amen. Kaya nga sa gabi ito, salamat sa Diyos dahil gagamitin niya ako bilang instrumento para maghayag ng salita ng ating Panginoon. Doon sa inawit natin kanina ay kalakip ng awitin, nilalangaw doon na kung mayroon nga lang daw tayong 1,000 buhay. Sabi doon, nung sumulat ng kanta ay hindi niya ipagdadamot sa ating Panginoon yung 1,000 buhay na yun. Pero ang katotohanan, isa lang ang buhay natin at ito ay ang buhay natin ngayon. Kaya nga napakainam na tayo ay patuloy na lumapit sa ating Panginoon. So, tayo ay darapo sa paghahayag ng salita ng ating Panginoon at mananalangin tayo mamaya. Pero ang ipapanalangin natin ay hindi na ang patay, kundi ang mga buhay. Amen? Sapagkat si Inay ay nandun na sa piling ng Panginoon. Amen? Kahit na ano pa ang sabihin natin, kahit ay panalangin pa natin siya, wala na tayong magagawa sapagkat nandoon na siya sa piling ng Panginoon. Amen? Kaya nga, ang salita ng Diyos ay hindi para sa mga patay, kundi para sa mga buhay. Amen? Dahil ito ay magtuturo sa atin ng daan at pag-iisip at pag-unawa na dapat natin ingatan ang ating buhay. Amen? So sa gabi pong ito ay may 5 puntos lamang tayo pag-aaralan. At ang title ng ating pag-aaralan, sabi dito, buhay ng tao ay may hangganan. Amen? Naniniwala po ba kayo na may hangganan ang buhay ng tao? Amen. So, si Inay, kung bakit nandiyan na siya ngayon, dahil naabot na niya yung hangganan. Amen? Narating na niya yung hangganan. Di ba kapag bumili tayo ng appliances, washing, ano pa bang mga appliances, di ba meron itong warranty. Sa loob ng warranty na yon, pwede natin itong ibalik sa kanila, pwede natin itong ipagawa, pero pag wala na yung warranty na yon, wala nang saysay yung warranty card na ibibigay nila sa atin. So, ganoon din ang buhay na ito ay mayroon din tayong hangganan. Kaya habang tayo ay nabubuhay, dapat ang buhay na ito, una, inaalay natin sa Diyos, pangalawa, sa ating pamilya, at sa ating mga anak, at sa ating mga mahal sa buhay, at sa ating mga kaibigan. Amen? So, yun daw, ang buhay daw ng tao ay may hangganan. Lagi natin tatandaan, hindi
unlimited ang buhay natin dahil meron itong hangganan. At ang nakakaalam ng hangganan iyon, walang iba kundi ang Diyos lamang. Amen? At ang sabi po sa ating teksto, sa aklat ng Hope, chapter 14, verse 1 at 2, sabi po dito, ang buhay ng tao'y maikli at batbat ng hirap. Natutuyong parang damo, namumukadkad na parang bulaklak. Naglalahong parang pula, parang aninong lumilipas. Sabi doon, ang buhay daw ng tao ay maikli at batbat ng hirap. So meaning, ang buhay talaga ng tao ay may hangganan. Amen? Hanggang dito lang ang limit niya. At kahit na hanggang doon ang limit niya, sabi doon, ay puno ng batbat at hirap. Amen? Di pa napapansin natin kahit na gaano tayo kalakas kumayod, kahit gaano tayo kalakas kumita, parang baliwala. Amen? Kasi nga, ang buhay natin ay mahirap. Pero kapag nandun tayo sa Panginoon, kahit mahirap ang buhay natin, kahit sakto-sakto lang ang buhay natin, yung kagalakan sa puso natin, masaya tayo. Kasi alam natin, may Diyos na laging nandyan para tayo ay alalayan at alagaan. Amen? At ang sabi ng verse 2, ang buhay daw natin ay para daw natutuyong damo. Namumukadkad na parang bulaklak at naglalaho, parang bula at parang aninong lumilipas. Amen? Ibig sabihin, katunayan ito na ang buhay natin ay lumilipas talaga. Diba? Yung mga maliliit na bata, hindi yan mananatiling bata. Yan ay lalaki, magiging 10 taon, hanggang pataas, at hanggang marating nila yung hangganan ng buhay nila. Amen? So, ganun inilalarawan ng Panginoon na ang buhay natin talaga ay may hangganan. Amen? So, lagi natin tatandaan, hindi natin hawak ang buhay nito dahil may talagang may-ari ng buhay nito. Amen? So, sabi dito, 5 katotohanan ng buhay. 5 katotohanan sa buhay na ito ang nais iparating ng Panginoon sa atin. At sabi doon, ang number 1, ang buhay natin ay hiram lamang sa Diyos. Amen? Pwede po ba natin sabihin sa ating sarili, ang buhay ko ay hiram ko lamang sa Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. So yun ang katotohanan. Ang buhay na ito ay hiram lamang sa Diyos. Kaya huwag nating abusuhin, huwag nating saksakan ng kung ano-ano ba ng mga bagay na makakasira sa buhay na ito. Alam niyo po yung PGH, yun yung unang-unang nakakasira sa buhay na ito. PGH. P, puot, G, galit, H, hinanakit. Kapag ikaw ay puno-puno ng galit sa iyong puso, puno-puno ka ng hinanakit, para pagka ang hirap mamuhay dahil ito yung para pagka nagiging hadlang para hindi natin makita ang kabutihan ng Diyos, yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya dapat daw ang buhay nito ay naka-align para sa ating Panginoon. At ang sabi ng ating verse sa Hope chapter 12 verse 10, nasa kamay niya ang buhay at hininga ng bawat nilalang, pati ng tao. Ang katotohanan na ang buhay natin ay hirap lamang sa Diyos, na ang buhay na ito at ang ating hininga ay nasa kamay ng ating Panginoon. Pwede niya itong pahabain, pwede niya itong paikliin. Kapag patuloy natin inaabuso ang ating katawan, ang ating sarili, pwede niya itong paikliin. Pero kapag nakikita niya ang buhay na ito ay patuloy nating iniingatan, iniiwas natin sa mga masasamang gawain, sa mga masasamang bagay na sinasaksak natin sa ating katawan, pwedeng pahabahan ito ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga, ang nabuhay natin ay ang buhay natin ay hiram lamang sa Diyos. Napakainam na patuloy nating maintindihan ang buhay na ito ay hindi talaga atin. Amen? Kaya, hindi ko alam kung napanood nyo na yung isang matanda na taga Manawag yata yun, yung nagsunog ng sarili niya. Pumunta siya sa bundok, inayos siya yung camera, inutok na sa kanya, tapos may dala-dala siyang isang galon na gasolina, binuhos niya, pinaligo niya, at pagkatapos sinindihan niya.
Amen. Nung napanood ko yun, sabi ko, grabe. Grabe ang kahibangan ng tao. Grabe ang kasakiman ng tao. Akala niya, ang buhay niya ay kanya. Pero ang katotohanan, ang buhay na yun ay hiram lang sa ating Panginoon. So tayong lahat ay ganun din, hiram lang ang buhay nito sa ating Panginoon. Kaya dapat huwag tayong aksaya ng oras sa mga walang kabuluhang bagay. Huwag tayong aksaya ng oras sa mga hindi kaaya-ayang bagay na hindi naman nakakapagbigay ng kalooban sa ating Panginoon. Amen? At ang sabi sa Awit chapter 90 verse 9, sabi dito, sa kamay mo'y nagwawakas itong hiram naming buhay. Parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Amen? Ang buhay ay maliit lang. Sabi nga ng aming pastor, Pastor Chris, sabi niya doon, ang buhay ng tao ay ito lang ang pagitan. Inhale. Hindi natin alam kung mag-i-exhale pa ba tayo o mag-i-inhale na lang. Amen. Yun lang daw ang pagitan ng buhay. Inhale and exhale. So kaya hindi tayo dapat magmalaki sa Diyos. Huwag nating isang tabi ang Panginoon sapagkat sa Kanya nagmumula ang buhay na ito. Amen? Parang halimbawa, nakadugtong ka sa tubig. Kahit na pinapadala ka na ng notice na sa ganitong araw, puputulan ka na, pero ikaw, binabaliwala mo lang kasi meron ka pa nasa sahod eh. Pero darating ang panahon na kung saan, kapag dumating na yung due date na yun, na hindi ka pa nakapagbayad, puputulin mo na yung linya mo. So ang buhay natin ay ganoon din. Kapag naging pabaya tayo sa ating sarili, naging pabaya tayo sa ating pananaw, na para bagang ang buhay na ito ay sa atin at hindi natin iisip na ang buhay na ito ay hiram lamang natin, ganoon ang gagawin ng Panginoon sa atin. Baka hindi na natin marating yung sinasabi ng Bible na ang buhay daw ng tao ay hanggang 70 to 80 years old na lang. Amen? Hindi kayo nagtataka minsan, may mababalitaan tayo na sa ganitong edad pa lang, kumanaw na, dahil sa aksidente, dahil minsan sa kapabayaan, sa sakit. Amen? Pero mapalad tayo na nandito ngayon dahil may pagkakataon pa tayo na makinig ng kanyang salita. Amen? Na may pagkakataon pa tayo na malaman natin ang kahalagahan ang buhay na ito, na hiram natin sa Diyos, na maisip natin na hindi pala talaga atin ang buhay na ito. Na hindi natin pwedeng gawin ang lahat ng bagay na gusto natin gawin na hindi naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Kaya sa gabi pong ito, salamat sa Diyos sa kanyang pagpapaalala sa atin na ang buhay na ito ay hiram lamang natin. Naniniwala po ba kayo na ang buhay na ito ay hiram lamang natin? Amen. Amen. Praise the Lord. At ang sabi po sa number 2, tayo ay ipinanganak ng walang dala. Amen? Ano po ibig sabihin nun? Di ba, lahat tayo ay pinanganak. Naniniwala tayo na lahat tayo pinanganak. Amen. Walang tao na putok sa buho. Di ba, sabi nila, may mga tao putok sa buho. So, lahat tayo ay ipinanganak. At kung tayo ay pinanganak, wala tayong kahit isang dala. Amen? Pero habang tayo lumalaki, nagkakaisip, kikita, nagkakatrabaho, doon ay nabibili natin yung mga bagay na gusto natin, nagagawa natin lahat ng gusto natin, at minsan, ang nakakalungkot, hindi natin nabibigyan ng oras ang Panginoon. Amen? Minsan, hindi na tayo nakakapanalangin, minsan, hindi na tayo nakakapag-church, dahil masyado tayong abala sa mga bagay-bagay. Ano pong ibig sabihin dito? Ang sabi ng Hope chapter 1 verse 21, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Amen? Lahat tayo ay ipinanganak na walang dala. Amen? Kaya dapat, ang buhay na ito, ano man ang mayroon tayo, dapat ito'y pinagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Amen. Sa hininga natin, Ama, salamat sapagkat ikaw nga ay patuloy na nagbibigay ng buhay sa amin. Salamat sapagkat meron kaming
mga gadget, meron kaming mga bagay na tulad nito. Amen? Kasi, ang buhay natin, Diyos din ang nagbigay. Amen? Lahat tayo ay pinanganak. Kaya, huwag natin aksayihin ang ating buhay, ang ating oras, sa mga walang kabuluhang bagay na nagiging sanhi kung bakit minsan nawawalan tayo ng time sa ating Panginoon. Amen? Sabi dito, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik. Pagpasa natin si inay, although andito ang katawan niya at nakadamit siya, pero nung siya ay pumanaw na, ang kanyang espiritu ay bumalik sa Diyos at ang kanyang kaluluwa ngayon ay nasa piling na ng ating Panginoon. Naniniwala ako doon sapagkat nung ipinag-pray natin siya ay ganoon na lamang ang kanyang pagtanggap sa Panginoon. So itong katawan na ito ay bukas ililibing, mga ilang buwan, uuurin, magiging alabok. At yun nga, ang katotohanan na sinasabi, babalik sa lupa. Yung sinasabi ng Job na iba din akong babalik sa lupa. Amen? Ano ibig sabihin? Na tayo kapag namatay, wala tayong madadala. Kahit ang pinaka-iingatan nating bagay na pinag-aksayahan natin ng panahon, hindi natin madadala. Ano ang dadali natin? Ang ating mga gawa sa harapan ng ating Panginoon. Ang tao ay may tatlong kalikasan. Kawang lupa, kaluluwa, at espiritu. At ang tao kapag namatay, ang espiritu ay babalik sa Panginoon. Automatic yun. At ang kaluluwa niya, ito yung haharap sa Panginoon at siya ay huhukuman. Nakadepende doon sa kanyang gawa kung siya ay aakyat sa langit at kung siya ay pupunta sa lupa. Amen. Kaya napakainam na ang mensahe ng Diyos habang buhay pa tayo ay patuloy nating tinatanggap at tinatanggap. At ang pangatlo ng kalikasan, ito, ang katawang lupang ito. Bukas, ihahatid na natin siya doon at yun nga. Ipas ng ilang buwan, ilang taon, magiging buto na lamang siya. Amen? Kaya, huwag nating aksayin ang buhay natin sa mga bagay na hindi naman makakapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. So, ano ang dapat natin gawin? Tayong lahat ay magmahalan, lalo na ngayon, wala na si inay. Siya ang nagbubuklod sa atin. Amen? Siya yung nagbubuklod sa atin para tayo ay magkaroon ng unity, magkaroon ng pag-ibig sa isa't isa, magkaroon ng care sa isa't isa. Pero dahil ngayon wala na siya, baka ang ilan sa atin ay wala nang pakialam sa bawat isa. Pero nais ng Diyos ay hindi ganoon ang ating isipin. Bagkos, ngayong wala na si inay, dapat lalo tayong magmahalan. Amen? Mula sa mga magkakapatid na naiwan, mula kay Auntie Bilen, kay Auntie Pasyon, kay Tio Bensyong, kay Auntie Linay, kay Auntie Nita. So, kailangan antuon yung foundation ng pag-ibig. Dapat matatak yun. Dahil, tingnan natin kung gaano ang pag-ibig ni inay sa bawat isa sa atin. Amen? Bagamat marami tayo, iisa lang siya, pero lahat tayo nakakaranas sa pag-ibig na. Amen? So, ganun din ang Diyos. Bagamat tayo ay marami, at siya ay iisa, pero dahil makapangyarihan siya, lahat tayo nakakaranas sa kanyang pag-ibig. Amen? Kaya bilang gantin, dapat tayo ay patuloy na magpuri sa ating Panginoon, patuloy na maglaan ng buhay sa ating Panginoon. So yun, kapag tayo ay pumanaw, wala tayong madadala. Kahit na iingatan natin. Kaya dapat, ang pinakamahalaga sa atin, hindi yung mga bagay, hindi yung ating pamilya, kundi ang ating Panginoon. Una ang Panginoon, pangalawa ang ating pamilya, at huli na lamang ang mga bagay-bagay. Amen? So sabi po, sa number 3, so kung tayo ay isinilang, tayo ay ipinanganak, ang sabi sa number 3, tayo ay mamamatay din. Ba, Kuya Marlon, mauna ka na. Kami, ayaw pa namin. Okay? So, tayo ay mamamatay din sa takdang panahon. Kaya ipinapaalala ng Panginoon sa atin.
Na dapat, bago dumating ang bagay na yun, ay may handa natin ang ating sarili. Na kapag pumanaw tayo, sigurado tayo ang ating pupuntahan ay ang langit, hindi ang impyerno. Amen? Kaya sabi doon, sabi sa Hope, chapter 14, verse 5, kasi mula pa'y takdana ang kanyang araw kung gaano kahaba ang itatagal ng kanyang buhay. Nilagyan mo siya ng hangganan, di niya ito malalampasan. Amen? Sa kanila, ang ating title ay may hanggan, ang buhay na ito ay may hangganan. Amen? At dito, sa number 3, sinabi doon, na itinakdana niya ang kanyang hangganan at kahit na sino ay hindi iyon malalampasan. Walang kahit na sinong tao ang kayang i-extend ang kanyang buhay, maliban sa Diyos lamang. Kasi pwede niyang pahabain, pwede niyang paiksiin ang buhay na ito. Amen? Kaya sabi dito, sa number 3, pangatlong katotohanan, tayo ay mamamatay din. Kaya nga sabi ko nga, bago tayo mamatay, kailangan ihanda natin ang ating sarili sa pagharap sa ating Panginoon. Tulad ng kay Elijah. Amen? Pagpilihin ang Panginoon. At ang sabi din sa Hebreo chapter 9, verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Amen? Itinakda sa tao na minsan lamang mamatay at ang pagkatapos ay paghuhukom. So ibig sabihin, minsan lang tayo mamamatay. Wala na tayong reincarnation na tinatawag. Sapagkat sinabi ko nga kanina sa number 2, kapag ang tao ay namatay, ang kanyang espiritu ay babalik sa Diyos. At ang kanyang kaluluwa ay haharap sa Panginoon. So ibig sabihin doon, wala nang reincarnation na kapag namatay ka, pwede kang mabuhay na ikaw ay ganitong bagay, pwede kang mabuhay na ikaw ay puno. Hindi po totoo yun. Mismong Biblia ang nagsasabi na minsan lamang mamatay ang tao at ang pagkatapos ay paghuhukom. Kaya nga, tayo bilang tao, dapat na habang buhay pa tayo, ang Diyos ang nasa puso at nasa isipan natin. Dapat inihahanda natin ang ating sarili sa pagharap natin sa ating Panginoon. Amen? At ang sabi po sa number 4, pang-apat na katotohanan, lahat tayo ay nagkakasala. Amen? Lahat tayo ay nagkasala. Walang kahit na sino ang hindi nagkasala. Kahit na si Perfecto ay nagkasala rin o makasalanan din. Amen? Lahat tayo nagkakasala. Kaya wala tayong maipagmamalaki sa ating Panginoon. Na sasabihin natin, hindi ko kailangan mag-church, hindi ko kailangan pupunta sa Panginoon, sapagkat wala naman akong kasalanan. Pero ang katotohanan, ang lahat ng nasa church, ang lahat ng nasa simbahan, sila ay tinatanggap nila na sila ay nagkakasala. Amen? So sabi sa Roma 3:10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, walang kahit isa. Ibig sabihin, lahat tayo ay nagkakasala. Kaya kailangan natin humingi ng tawad sa ating Panginoon. Kaya kailangan natin ng patawad ng ating Panginoon. Yun ang pang-apat na katotohanan na lahat tayo ay nagkakasala. At ang sabi rin sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Nagiging karapat-dapat lang tayo sa paningin ng Diyos kapag tayo ay patuloy na nagsisikap na lumalapit sa ating Panginoon at patuloy na tinatanggap siya sa ating buhay. Amen? So kaya yun, kailangan nating ihanda ang ating sarili sa pagharap sa ating Panginoon. Sapagkat lahat tayo ay nagkakasala at kailangan din nating humingi ng tawad sa ating Panginoon. Amen? Humingi tayo ng tawad. Mamaya, tayo ay mananalangin para dyan at tatanggapin natin ang ating Panginoon. At dahil tayo ay nagkakasala, iba kapag yung mga anak natin, pag sinasaway natin, tapos hindi sila nakikinig, sinasabi natin, sige, pag di ka pa nakinig, papaluin kita. At kapag hindi pa rin siya nakinig, di ba, andoon na yung papaluin na natin siya. So dito sa atin, kung bakit kapag tayo ay nagkakasala, kailangan natin humingi ng tawad sa Panginoon dahil ito ang sabi ng number 5. Sabi ng number 5, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Amen?
Sabi sa number 3, tayo ay mamamatay din. At sabi sa number 5, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kung bakit kailangan natin humingi ng tawad sa Panginoon? Dahil maibunga yung ating pagkakasala. Maibunga yung ating mga ginagawa sa harapan ng ating Panginoon. Kaya kung bakit kailangan natin humingi ng tawad sa Diyos. Sabi niya, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ang sabi sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Bagamat tayo ay nagkakasala, pero ang Diyos ay hindi papayag na ang buhay na ito na kanyang ipinahanap sa atin ay masasayang. Kaya sabi niya doon, ngunit daw ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Amen? Yun ang katotohanan. Wala kahit na anong reliyon ang makakapagligtas ng tao. Kundi si Jesus lamang. Amen? Sabi sa Gawa 4:12, sa silong daw ng langit, walang ibang pangalang ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. Amen? Si Jesus lamang ang tanging paraan ng kaligtasan. At ang sabi rin ng John 14:6, sabi niya doon, ako ang daan, ang buhay at katotohanan, at walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi ng Panginoon. Kaya si Jesus lamang ang tanging daan upang tayo ay maligtas sa buhay nito. Amen? Sapagkat ang sinasabing kamatayan dito ay hindi lamang kamatayang pisikal, kundi kamatayang espiritual. Na kapag tayo ay namatay ng makasalanan, tayo ay pupunta sa ilalim ng lupa. Pero kapag tayo ay bago mamatay, tumanggap sa ating Panginoon, tayo ay patuloy na magagalak sapagkat makakasama natin siya. Amen? So, kailangan natin pumili. Ano ba ang pipiliin natin? Ang buhay ba o ang kamatayan? Si Kristo o ang mundong ito? Amen? So, kailangan piliin natin kung saan tayo ay mapapabuti. Piliin natin kung saan tayo ay magiging masaya. Sapagkat pag napunta tayo doon sa ilalim, hindi tayo magiging masaya. Amen? Kaya nga napakainam na habang tayo ay nabubuhay, tayo ay nagkakaroon ng interest sa ating Panginoon at nag-iingat na nag-iingat sa buhay nito. Amen? At lahat tayo na nandito ngayon ay nilikha ng Diyos. Amen? Naniniwala po tayo doon. Pero hindi lahat ng nilikha ng Diyos ay anak ng Diyos. Naniniwala po kayo doon? Sapagkat sinasabi ng John 1:12 na sapagkat ang sino mang nakipag-isa o tumanggap sa ating Panginoon ay bibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. So ibig sabihin, yun lamang tatanggap sa Panginoon ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan at magkakaroon ng chance na tumawag sa Ama. Amen, na magkaroon ng kaligtasan. At sinasabi rin ng 1 John 1:9, kung ipapahayag ng ating mga labi ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal at lilinisin niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya ay matuwid. Amen? Kaya hindi natin kailangan umiwas sa ating Panginoon dahil may mga paraan para tayo ay makalapit sa ating Panginoon. Doon ay tingnan natin ang kanyang kalooban, tingnan natin ang gagawin niya sa buhay na ito. At kahit na gaano tayo kamakasalanan, hindi ito magiging hadlang. Basta tayo ay magsisikap na lumapit sa Kanya at patuloy na nasahin sa ating puso at tanggapin siya. Sabi ng Isaiah 1:18, hali kayo, magliwanag tayo. Gaano man karami ang iyong kasalanan, kahit na ito'y maruming-marumi, na kasing dumi ng basahan, ikaw ay papuputiin ko kasing puti ng niebe. Amen? So, ibig sabihin, kahit gaano pa tayo kumakasalanan, hindi ito usapin sa Panginoon. Basta tayo ay nalapit sa Kanya, ipapahayag ng ating mga labi na siya ay nais natin tanggapin, na siya ay nais natin paglingkuran sa buhay na ito, walang magiging hadlang doon.
tatanggapin niya tayo sapagkat iyon ang nais niya. Sa magandang gabi ito, tayo pong lahat ay tumayo. Kaya natin, bigyan nating daan ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Hindi natin hawak ang buhay nito at wala tayong control sa buhay nito. Kaya naman, sa gabing ito, hayaan natin na isuko natin sa Diyos ang ating sarili. Kung paano sinabi niya sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, tayo ay maliligtas. Basta tayo ay tapat sa ating pagnanais na lumapit sa ating Panginoon. Patuloy na, ipahayag natin sa ating mga labi na tayo ay nagnanais na tanggapin siya, na nagnanais na paglingkuran siya, at nagnanais ay alay o isuko ang buhay na ito para sa Kanya. Sige po, sa gabi ito, tayo ay mananalangin. At habang ako, bagamat ako ang mauuna sa panalangin, pero sa inyong puso, sa inyong pagsasalita, hayaan nyo na ito ay nagmumula sa inyong mga puso, na ang kausap ninyo ay ang Panginoon. Unatin ang ating isip sa Diyos, huwag sa mga bagay na nasa paligid natin. Kaya sa gabing ito, minsan pa, hayang ay nakayanan. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay at patuloy tayong manalangin sa Diyos. Hallelujah. Sundan niyo po ako sa panalangin ito. Panginoong Jesus, bigkasin niyo po sa inyong mga labi. Panginoong Jesus, sa oras na ito, ikilala ko na ako'y nagkasala. Panginoong Jesus, patawarin mo ako. Iniisin mo ang puso ko. Panginoong Jesus, sinusuko ko po sa iyo ang buhay na ito. Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa mga pagkakasala na nagawa ko. Kasalanan na minana ko pa sa aking mga ninuno. At kasalanan na ako mismo ang may gawa. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking manunubos, bilang aking tagapagligtas, bilang aking Diyos, bilang aking hari, hari ng buhay na ito. Panginoong Jesus, mula ngayon, ikaw na ang bahala sa buhay na ito. Sinusuko ko ito sa iyo. Tanging kalooban mo nga lang ang laging maganap sa buhay na ito. Panginoong Jesus, sulat ko po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Katunayan na ako ay ligtas na. Panginoong Jesus, ko na po ang bahala sa buhay na ito. Maghari ka nawa sa buhay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So ako na lamang po ang mananalangin. Ama naming Diyos, banal at dakila, salamat Ama. Napakinggan mo, Diyos, ang iyong mga anak na tumanggap at kumilala sa iyo sa oras ito, Ama. Lord God, loobin mo nawa, O Diyos, na maganap nga sa kanilang buhay ang nais nilang mangyari, Panginoon, na ayon sa iyong kalooban. At O Diyos, sa iyo po patuloy pinagkakatiwala ang aking mga kapatid na ito. Ikaw nga ang patuloy na mag-ingat, magpala, at tulungan mo nga sila, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na lumakad sa iyong kalooban, Ama. At patuloy na, O Diyos, maghari ka sa kanilang buhay. Ama, bigyan mo sila ng tapang, bigyan mo sila ng lakas ng loob, O Diyos, na mapaglabanan, mapagtagumpayan, Panginoon, ang hamon ng buhay, ang mga discouragement sa buhay, Panginoon, ang mga hadlang, ang gawa ng Diablo, Panginoon, ay huwag mong pahintulutan.
na maghari sa kanila. Pagkat Diyos ang kalooban mo, ang kapayapaan mo, Ama, ang patuloy na maganap sa kanilang buhay. Kilala mo sila, Panginoon. Alam mo kung sino sila, O Diyos. At alam mo, Panginoon, na ang pangalan nila ngayon na ay nakasulat na sa iyong aklat, Panginoon. Kaya naman, sa iyo po na sila patuloy pinagkakatiwala na patuloy na mapagtagumpayan, Panginoon, ang buhay ito. Kaya Ama, salamat po. Maraming salamat po sa oras ito. Sa mga kaluluwa, Panginoon, na nandirito, Panginoon, sila nga po ay aming hinihahandog sa iyo na maging mabangong sapyo. Kaya naman, Ama, purihin ka. Sa iyo nga ang mata sa paburing pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Congratulations po sa bawat isa. Hallelujah.